Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Jamila. Ang kanyang tanong, Assalamualaikum. Tanong ko po, ilan po ba ang kambing nakakatayin pag akika, pag baby boy? Pwede po ba isa lang ang kakatayin? Sana masagot niyo po. Unang-una po, ang akika po ay hindi po obligado at ito pang pananaw po ng karamihan sa mga ulama. Ang akika po ay sunna muakkada. Ito po ay mabigat na sunna. Pag nagawa mo, alhamdulillah, may gantimpala ka. Pag hindi mo nagawa, wala naman tayong kasalanan pag hindi natin kaya na gawin ang akika. Ang akika po mga kapatid, lalo-lalo sa mga kababayan natin mga hindi Muslim, ang akika po ay hindi po ito binyag sa bata, kundi ito po ay bilang pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tagapaglikha, dahil biniyayaan tayo ng anak na lalaki at anak na babae, at bilang pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay mag-aalay po ng kambing or tupa. At ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka falyansuk anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman na biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak at nais niyang mag-alay, mag-akika, kapag ang kanyang anak ay lalaki, ay 2 tupa o 2 kambing. Kapag naman anak na babae, ay 1 kambing o 1 tupa. Ngayon, isasagawa ito sa ika-7 na araw mula nung ipanganak yung bata. Kung hindi makaya, walang budget, ika-14 days. Pag hindi kaya, ika-21 days. Pag hindi pa rin kaya, ay kung kailan po kayo maluwag, at kung hindi pa rin kaya, ay hindi na po ito obligado sa atin. Ngayon, kapag anak na lalaki, 2 tupa. Yan po ang original niya na hatol. 2 tupa po ang sunna at pinakamainam, at sa anak na babae naman ay 1 tupa o 1 kambing. Yung 2 tupa na ba na ito ay kondisyon po ba? Hindi po kondisyon. Ang mahalaga po makaalay po ng tupa o kambing. Sa lalaki, baby boy, ang pinakamainam ay 2. Kung ang kaya mo lang ay 1, so wala pong problema. Kung 1 kambing lang o tupa lang ang kaya mong katayin, ay wala pong problema, na yun lang po ang iaalay natin. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadis ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam aqqa Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini kabshan. Sa ibang hadis, kabshain. Na isalaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-alay ng tupa sa kanyang apo na si Hasan at Hussein ng tag-1 tupa lamang. Sa ibang hadis ay tagda 2 tupa o tagda 2 kambing. Ito po ay katibayan na hindi po obligado ang 2 kambing o 2 tupa. At ang edad ng kakatay natin dito kapag kambing, hindi po dapat bababa ng 1 taon ng edad. Dapat maganda po yung katawan, wala pong kasakit po yung kakatay natin. 1 taon pataas pag kambing, at 6 na buwan pataas naman po kapag tupa. At pwede pong katayin sa ibang lugar yan. Halimbawa, nagpaakika ka, tapos doon po isinagawa yung pagkatay sa ibang, halimbawa sa Saudi Arabia pinanganak, ako sa Kuwait, tapos doon mo pinakatay sa Pilipinas, wala pong problema doon. O kaya 2 kambing pinaghiwalay mo, kinatay yung isa dito sa Saudi Arabia, tapos kinatay naman yung isa doon sa Pilipinas. So pwede po ang mga bagay na yun. So kakatayin ito ika-7 araw mula nung ipinanganak po yung bata, at hindi po ito obligado. So yan lang po ang konting kaalaman kaugnay po sa pag-akika. At dagdag kaalaman ko lang po, hindi po binibili yung karne, dapat kakatayin po talaga yung kambing or tupa, at hindi po karne binibili natin. At yung iba, akala nila pag akika yung makapagpakain ka, magupitan mo yung bata, o kaya ay makapaghanda ng pagkain. Hindi po. Ang akika po talaga ay makapag-alay po kayo ng tupa or kambing. Hindi po matatawag na akika na naghanda ka lang ng biniling karne ng kambing, binili na manok o isda. Hindi po matatawag na akika yun. Ang akika, kailangan nakapaghanda po kayo, nakapagkate po kayo ng kambing or tupa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.